Ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, It's a Truck. So, ang tanong, kailan nyo unang narinig yung halaman na Venus flytrap or carnivorous plant? Ako, nung siguro high school ako, third year high school or fourth year high school, may dinalo kaming bagong kaibigan. Tapos kami overnight sa bahay nila. Tapos kwento niya, laga akong mga weird na halaman carnivorous plant ng Venus flytrap specifically, no? Sabi niya ayun yung mga pangarap ko maging pets. Ako naman sabi ko, totoo ba yun? Sabi ko parang, kasi kilala, nung nakilala ko yung kaibigan ko na yun, sabi ko parang parang weird. Tapos kumbaga sa 10 sinabi niya, mga 2 lang dun yung totoo. Puro kwentong barbero. So yun may mga barkada tayong mga pero hindi naman masamang tao, mababait, sarap kasama. So sabi ko, hindi na naman uli sa isip ko yun. Parang kasi wala naman siyang pang carnivorous plant on time na yan, pero marami siyang weird things sa bahay nila. Tapos after some time, may kaibigan na naman akong bagong nakilala, sa pag-grapes naman. Actually, itong rare variety ng grapes na to galing sa kanya. Ang variety nito ay Crimson Seedless. Ayan. So kasi ang mga grapes ko dito na may bunga, kataubal lang to. Nilalang ko to, pero isa to sa mga pinakamadaling alagaan na grapes na pinamimigay ko ngayon dito sa ating page, no? Any purchase na kumbaga bumili kayo any amount, no? Kung gusto niyo ng tag dito pantanim na grapes, mag-start. Ito yung pinakamaganda kasi pinakamadali yan. Sabi nung isang kagrupo namin sa grapes na taga Bataan, itong grapes na to kahit itapon mo lang at medyo makakaranas ng yung may lupa, tapos siyempre may tubig, tutubo na. So totoo naman, isa to sa mga pinakamadaling alagaan na grapes. Kahit nga yung tinanim namin dyan lang, yung ibonan dyan, may mga ibon dyan tayo, di ba? May tinanim dyan na grapes, yung misis ko tinanim niya sa soil, considering na concrete yan. Ito na yung grapes na yun ngayon. Ito na, ilang beses ko na itong pinutulan, di ba? Ayan na siya. At ilang beses na rin itong nagbigay sa akin ng merienda. Ayun, ubos na nga yung bunga niya. Pero nagkita na tayo dyan para sa mga ibon na dumadalaw dito. So anyway, balik tayo doon sa Venus flytrap, kwentong Venus flytrap. Sabi niya, pangarap ko naman tol, after namin maglakbay aral nun sa may La Union, sa mga grape farm, Manguera Farm. Shout out kay Sir Mark Manguera. Sabi sa akin ng isang tropa, si Ryan, no? Sabi niya sa akin, ang gusto ko naman magkaroon ng parang building. Sabi niya, nandun lahat ng mga halaman tol. Sabi niya, kung gusto kong alagaan mga pitcher plant. Sabi ko, pitcher plant, carnivorous plant yun tol. Sabi ko, meron palang ganun. Sabi niya, alam mo yung sa Pokemon. Napahaba din kwentuhan namin. Tapos ayun, lumipas ako ngayong bahay. At hindi na sumasagi sa isip ko yung mga ganung bagay. Sabi ko, hindi naman ako mahilig sa halaman. Orchids nga ng nanay ko, hindi ko madiligan at ba ako mag-aalaga ng halaman. At dumating yung before pandemic, siguro a year or two before mag-pandemic, naggalaga ako, nag-hydroponics pala ako. Naggalaga ako dito ng mga gulay na tinatanim sa tubig. Ayun yung way ng pag-aalaga ng halaman sa tubig. Napasama ako sa grupo na puro mga ate, kuya ko na, or actually mga matatanda pa sa nanay ko, yung kagrupo ko doon na mahilig sa halaman. At alam niyo yun, kahit medyo may edad sila sa'yo,
napakadaling pakisamahan dahil isa yung kanilang hilig, no? Kundi pagtatanim ng mga halaman sa tubig nga, no? So ito ko natutunan ng hydroponics, aquaponics, ano pa ba, aeroponics, at basta lahat ng mga phonics na tungkol sa paghahalaman, tatanim ng halaman sa kung ano-anong paraan. At dun sa sasali namin, no, dun, to make the story short, naging mga kabarkada ko yung mga matanda sa akin na mga bagong kaibigan na yun. At umattend kami lagi sa mga event ng DTI, ng DA, at kung ano-ano pa. So nagtitinda kami ng mga product na produce, no, sa hydroponics at sa kung ano-ano pa na related doon. At nakapag-alaga ako ng grapes, no, nalaman ko kung saan bilihan ng mga murang grapes na pantanim dyan sa may Tagaytay silang ganyan. At nung nag-aalaga na ako ng halaman sa hydroponics, sabi ko marunong pala ako mag-alaga ng halaman, no, through water, hydroponics nga, kalatki ang gamit, nalagyan namin sa styro. So ang dami akong natutunan dun sa pagtatanim niyo, kaya appreciate ko talaga yung effort ng mga naging kaibigan ko na yun. Hanggang ngayon kaibigan ko pa rin. So nag-alaga ako ng grapes, tapos yung strawberry, nagpag-alaga na rin ako ng strawberry noon. At may nag-post ako yata noon sa marketplace or sa mga group, no, na I want to trade, kasi dami kong strawberry ng time na yon. May binagsak sa akin na bultong strawberry pala, sorry, strawberry dito sa bahay na sa dami niya hindi ko na masyadong ma-maintain. Sabi ko sige, palitan or swap sa carnivorous plant sa sa strawberry ko. So ang nakakontak ko noon yung macho na grupo natin sa hobby ng carnivorous plant. Kilala nyo na yan, lalo na ito sa mga matatagal. Pag sinabing si Sir Jude, no, isa yan sa mga kauna-unahang malupit na seller ng mga carnivorous plant. Ayan, isa yan sa mga nasa circle ng mga Hokage. At hanggang ngayon talagang dami yung aasahan ng mga tip dyan pagka tinanong nga sa carnivorous plant. So nakipag-swap ako. Sabi niya sige, parang umabot ng 9 or 10 or 11 na strawberry. Tapos binigyan ko pa siya ng grape cuttings yata nun, hindi nagkakamali. Kasi mahal ng Venus flytrap dati, buti nga 11 or kumbaga hindi na ako talo dun. So pag ko dun, sabi ko nagdala pa ako ng hiram ako ng sasakyan, kasi alam ko na ang dami kong dala. Tapos sabi ko baka yung dala na yun yung Venus flytrap, sobrang laki, hindi saka nangangagat yun. Sabi ko kumakain ng insekto, kailangan ko ng assistant kung sino maghahawak nun, saan ko lalagay. So dala ko ng sasakyan. Nung sabi niya, eto sir yung sabi ko, ito yung mga i-retrieve ko, ito yung mga strawberry, tapos may mga grape cuttings tayo dyan na yun, rooted yata yung dinala ko nun. Tapos sabi niya, nasaan na yung yung Venus flytrap? Sabi ko, excited na ako makita. Sabi niya sa akin, eto. Tapos inabot sa akin yung napakaliit na paso. Doon yung Venus flytrap at tayong paso sample na yun. Liit ng paso na yun, wala pang 3 inches eh. Wala na, nasa lugas. Pero mga yun, ang liit ng paso na yun. Maliit pa dito eh. Meron tayo. May sample ako. Basta dito na lang. Ito, mga ganito. Mga ganito kalaki. Kaya ganyan kalaki. Kaya hindi pa yung kung ganito. Ganyan kalaki lang na paso. Tapos nandun yung medium size na sinagtala. Sinagtala, isa sa pinakamagandang kulay rin ng BFTL na typical na Philippine produced na cultivar. Hindi ko alam kung sino nag-produce nun, pero malamang si Sir Rainier Tolentino, isa rin sa mga Hall of Fame na nag-aalaga ng carnivorous plant nung time na yon na nag-start ako.
At grabe, no? Nung nakita ko yung Venus flytrap, hindi ko, kumbaga yung overwhelm ko na natuwa ako na meron na ako. Tsaka yung 360, kala ko nakakatakot, napakalaki. Ganito lang pala kaliit yung mga halaman na yan. Ako naman, sabi ko, curious ako, no? Habang papauwi, tawa ko ng tawa ko na sa isip ko, nakangiti ako habang nagmamaneo. Sabi ko, ganito lang pala kaliit yung Venus flytrap. Tapos pag uwi ko, ayun, pinakita ko sa misis ko, inalagaan ko. Tapos balik na naman kami doon sa mga event ng mga agriculture. Karoon kami ng event dyan sa New Valley, tapos libre yung stall. Ang galingan sa DTI, libre yung stall. Tapos kung gusto mag-stay doon, may parang hotel na binayaran ng government para doon matulog yung mga kasali sa event na nagtitinda ng mga agricultural product. Ayun, after nun, na-busy ako. Tapos pagbalik ko dun sa halaman ko, diniligan pala ng nanay ko ng tubig gripo. Tapos ayun, wala, naghihingalo na, patay na, sama ng loob ko. Pero sabi ko, kasalanan ko rin dahil iniwan ko yung halaman na hindi ko man lang sinabi na bawal diligan ng tap water. Actually, noong time na hindi ko rin talaga masyado pang alam na ganun ka-strict. Hindi talaga dinitiligan ng tap water yung halaman. Kala ko lang, kumbaga, pwede mong tiligan or pwede mong sundin or pwedeng hindi. Di ba? So, sa ibang halaman, gano'n naman eh. Bawa, tanim ka ng grapes. Pag sinabing sandy loam soil sa grapes, kahit itanim mo yan sa loam soil or any garden soil, mabubuhay naman yan. Hindi nga lang ganun ka bilis, kalaki, gaganda, pero buhay. Pero dito sa VFT, you need to be strict. Pag sinabing low mineral water all the way, mula sa umpisa hanggang sa susunod sa pagpapatuloy na pag-aalaga mo. Ganun kay strict tulad sa amin dito na meron kaming RO water sa baba. Sabi ko, ang laking tulong. Siguro isa rin yun sa mga nakatulong sa akin para tuloy-tuloy na maalagaan itong mga Venus flytrap and other carnivorous plant na nandito nang may kaayusan. Kasi kung wala akong source ng water na malinis at low minerals, malamang ang dami ko nang isipin na bakit ganito, bakit ganyan. Pero dahil may source ako ng low mineral water at ayun lang yung ginagamit ko, ang daling i-rule out, kung sasabihin natin sa tatlong sampal, yung pinakamahalaga, yung sa nakakaalam nun, 3 basic ways or secret sa pag-aalaga ng carnivorous plant: low mineral water, low mineral media, and full sunlight. Sa tatlong yon, sa tingin ko, isa sa mga pinakamahalaga talaga, kung hindi top 1, top 2, ay yung low mineral water. Di ba sa cephalotus, kahit anong media gamitin mo, basta low mineral water yung pandilig mo, tsaka yung way of watering niya, hindi siya laging dinidiligan ng gusto para mabuhay. So sabi nila, kahit ano namang media, sabi dun sa international group ng cephalotus, sabi dun, may tanong sila, sa lahat ng media, ano yung sa tingin yung pinaka-the best? Sabi niya, it's not all in the media, it's how you water it, sabi nila. So kasi ang dami nilang tinry, water propagation ng cephalotus, tinanim sa pure sphagnum, sa pure life, pure perlite, pure pumice, pure lavarak, lahat naman yun nabuhay. But yung pinaka secret ay yung pag-water sa kanya, yung hindi siya ganun kabasa. Ayaw ko paano nila tinry yun, may water propagation pa ako nakita doon, pero nabuhay pa rin nila. So na way water and hindi mo ginagawa yung halaman, ayun yung isa sa mga pinakamahalaga. So yun, sa sa kwentong Venus flytrap or carnivorous plant, kayo, ano yung mga experience nyo, paano nyo nakilala tong halaman na ito, at ayun yung kumbaga yung discovery ng lifetime natin, na meron palang mga halaman na kayang kumain ng insekto. At yung iba pa nga, sa 6 years sa pag-alaga natin ng carnivorous plant, ay napakain natin ng mga malalaking rat talaga, malalaking daga dito.
No, yun yung mga Nepenthes. No, so may mga halaman palang gano'n, no? Yes, meron po. No, yung napakain ko ng daga na yun, trongkata yun. Or, ayun yung Jeriada. Hindi ko na matandaan. Na meron ako dating trongkata na alaga. So, yun. No, may mga, kumbaga may mga halaman na tulad nito na talagang very unique and very interesting alagaan. Hanggang ngayon, inaalagaan ko to. Although normal na sa akin na nakikita ko silang kumakain ng insect. Pero yung discovery na alam mo na, hindi mo pa pala alam lahat. No, dati sabi Sphagnum inferlite, ito lahat nabubuhay sa pure Sphagnum. Kasi nga, the way you water and nilalagyanan. No? Tsaka yung hindi mo gagalaw-galaw, napakahalaga nun. No? Tapos dati sabi, wag bulak-bulakin kasi mamamatay yung mother plant, liliit. Pero tingnan nyo yung mga nagbulaklak dito. Hindi ko ina-advise lahat na pagbulaklakin nyo kasi hindi naman lahat same story. Ayan, nagbulaklak. Ano nangyari? Dumami yung halaman ko. Ito, nagbulaklak rin. Dumami rin sila. Para silang, ang ganda kasi, siguro, isang way rin ng dormancy ng mga halaman natin dito sa Philippines. Pag bulaklakin nyo, hayaan nyo magbulaklak. Huwag yung putulin. Kasi pag pinabulaklak nyo, tignan nyo, itong bloody nurse, itong Chinese dumplings na ito, nagbulaklak yan. Parang nangyari sa kanya ganito. So, from one plant, naging 5. 3 plants plus 3 mga rhizome. Yung isa nabenta ko na. Shoutout sir. Kung sino man yung nakabili na. Alam niya na yun. Tapos, pumili kasi siya. Tapos sa 3, isang small, medium na marami, tapos large na nandun pa. Minili niya yung medium na marami. Tapos yung small nandito, tapos yung 2 rhizome, tinanim ko rin dito na magkatabi. So, pero yun yun. Kung lagi kong pinuputol yun, maaaring lumaki nga yung halaman ko. Pero yung rest na hinahanap nila para bumuelo ulit at hindi mamatay, ayun yung minsan din natin may bigay. Kung natatandaan nyo yung adentate na sabi ko, 2 lang yung pwedeng mangyari. Mamatay ito o dumami. Pakita ko sa inyo yung update. From 2 rhizome na natira after niya mag-flower. Anong nakikita nyo? Patay na halaman ba? Ayan o. Diba? Itong discovery na to, hindi to nangyayari kung hindi mo susubukan. Lagi na lang tayong susunod, diba? Putulin para okay naman yun, tama naman yung mga suggestion nila. Pero alam nyo, may sa wild, wala namang Kuya Brian or Kuya Brent, no, na nag-aalaga dun sa mga yun, pero buhay lahat. Mas malalaki pa dito kung sa totoo lang, mas makukulay pa at mas matitibay. No, bakit kaya? Kasi nga, merong natural way ng pag-aalaga nito. Hindi mo kailangan laging pakialaman. Laging sundot-sundutin, pakainin, ikot-ikot, ilayo sa mainit. No? Wala kailangan natin diligan kasi wala namang bug dito. Kailangan natin i-manage yung media nila. No? Kasi wala naman tayong millions of species ng plants na yun na nandun sa isang lugar na nag-continuous na nagpa-flower at patuloy na dumadaan. So, ayun. Na natin masyadong pahabain yung video na to. Pero itong mga halaman na to ay hindi imposibleng maalagaan kahit na nung mga tao na hindi man lang makapagdilig ng orchids tulad nyo. Diba? So, basta lang, aralin nyo lang. Kapag sumuko agad kayo, I don't think maalagaan nyo to. Ilang beses rin ako namatay ng halaman. Lalo na yung mga paborito ko. Pag namatay yung paborito ko, ipon na naman ako. Buting iba sa ilang araw na nakakabili na ulit. Ako dati nun, buwan nang binibilang ko bago ako makabili. Kasi wala naman akong regular na trabaho. Trainer ako sa test. Tuwing may turo lang kami, doon ako nagkamikita. May mga racket rin ako sa labas. Doon lang rin ako kumikita. Pero nung namatayan ako ng plants, yung sinagtala na yun, yung nabili kong B52 and D6L, yung paborito ko na Scarlatin, yung first red cultivar ko na Maroon Monster and Royal Red, lahat yun natigi ko lahat.
napatay ko lahat yun. Pero dun sa bawat failure na yon talagang masakit kasi iniisipin mo panggatas na lang anak ko yun yung time na yun. Maliit pa yung ngayon laki na, magti 10 years old na, so nung time na yon yun, natutunan kong mag-alaga ng carnivorous plant. Isa rin sa mga secret na I think hindi ko dapat makalimutan, yun talagang pagpipray. Ito lang yung halaman na lumuhod ako sa kay bossing sa taas, sa Panginoon, at nagpray talaga ako. Sabi ko, ano ba yung dapat kong gawin? Kasi ilang beses na ako namamatay ng halaman. At nung time na yon, yung halaman ko, habang nagpipray ako, nilalanggam. Sabi ko, ang laki na nung paso ko na to. Wala na akong problema dun sa ibang mga issues na pag-aalaga. Pero nilanggam ng mga pulang fire ants, yung mga pulang-pula na masasakit pangat. So ayun ako, after ko mag-pray, kinuha ko yung mga halaman, Sarracenia, BFT, at kung ano-ano pa, dun sa bag setup na medyo malaki. Nandito pa rin ngayon yun. Saan ba yung nakalagay? Hindi ko makakita. Kasi nandyan lang yan siya. Isang malaking crates yun, kung saan nandun nakatanim yung mga halaman ko. May mga picture pa ako nun sa internet, tapos umuulan pa, nagkakalkal ako ng halaman habang kinakagat ng thousands or hundreds of thousands ang mga fire ants. Yung tipong naramdam mo pa rin yung sakit pero patuloy mong binubungkal yung mga halaman mo kasi nga alam mo na kailangan mong gawin yun dun tumapang yung pagiging kasi hindi naman ako madidirin sa insect, pero mataas kumbaga mababaw yung pain tolerance ko, madali akong makaramdam ng sakit sa mga kagat ng ants, pero doon nung time na yun talagang kailangan ko tanggalin yun kasi mamamatay yung mga halaman ko. Tinatabunan kasi ng mga langgam, alam niyo yun, di ba nagagawa silang mound, tinabunan yung mga tanim ko ng mga halaman, ng mga Venus flytrap, may cephalotus, may helianthera sa isang bag setup. So hinukay ko sila, tapos labasan talaga yung mga malalaking panga na langgam, tapos kinakagat ako. Yun, na-save ko yung mga plants na yun. At if I remember it right, tinanim ko na sila sa smaller planter, nilagay ko sa full sun. Gumamit na ako ng sphagnum moss and perlite, kaya pala ako bumalik sa sphagnum moss and perlite kasi yung sphagnum moss and perlite kahit may langgam yan ay hindi nila magagawang mound dyan kasi nga walang lupa na pwedeng gawing mound. So pwede lang silang uminom, dumaan pero hindi sila pwedeng tumira doon. Tumira man sila, yari sila pag nag-water drain ako. So kaya ang pinaka the best talaga ng media, although you can kumaga pwede ka mong gawa ng diskarte para makamit mo peat, pero yung less hassle na media is sphagnum moss and perlite talaga, diba? Ayun yung ating media. So ayun, maganda yung topic natin ngayon. So sana may natutunan kayo. Okay, sumuko. Ang suggestion ko kung talagang lagi kayo namamatayan is mag-umpisa kayo sa pinaka matitibay, beginner friendly na plants, yung unkillable plants. Merong mga unkillable plants sa mga carnivorous plant, hindi namamatay, pero ayun yung mga pinaka matitibay na halaman sa carnivorous plant. At dun sa mga unkillable plants na yun, yung mga yung mga Venus flytrap yan, you can kill it, pero ito halimbawa, bromelia, isa yan, i-water tray mo lang or i-mist mo lang lagi sa taas, unkillable na yan. Tapos lagay mo sa arawan or sa shade, isa sa mga unkillable plants etong Gaia. Kahit tanong nyo pa sa mga lolo nyo sa carnivores kilala nila yan, Nepenthes Gaia, hybrid yan na talagang halos hindi matibay talaga siya, pero hindi namamatay. Namatay ako sa nung nakaraan 2 years ago sa isang maganda pang setup so hindi ang gusto niya kasi lowland. Ang ginawa ko, nilagay ko sa intermediate highland, so hindi siya mahilig sa mga malalamig masyado na lugar. Ang hilig niya ito yung medyo rugged outdoor or
Bawa tabing bintana, ano. Kung may aircon man, hindi laging nakabukas siguro, no? Pero siguro may nakabuhay na rin yan sa ano. Mali ko kasi nun, laging basa pala yung gaya ko. Sumunod, itong ex Hookeriana. Ito yung parang ampullaria siya. Parang ampullaria hybrids nga ito eh. Na lumalaki talaga. As in, parang hawak ka ng bola. Kalaki na feature. Tapos, itong Nepenthes Bloody Mary or Diana. Ito sa mga pinicture ko noong nagkaroon ng dito. Nag-display kami, no, sa SM ng mga plants dati. Ayan. Tapos, itong pinakabago. Nepenthes Wish. Ganda rin yan, no? Pag yan naglabas na ng mga picture naman. Actually may mga picture na magaganda to. No, pero gusto kasi makita yung ngipin niya. Meron tong lead na kung saan, alam mo yun, meron siyang pattern yung lead niya na maligas ka. Simple lang natin para makita niya. Kita niya yan. Mas ano yan, mas magre-red pa. At maganda yung lead niya. Tapos yung kulay ng halaman, yung tingnan nyo, pula yung pinagdudugtong feature. Tapos may veining rin siya sa kanyang ilalim. Pagka tinignan yung ilalim yan, ang ganda, parang Christmas color. So yun, no? Ang dami pa tayong pwedeng matutunan at mga halaman na madadaling alagaan. So sa mga beginner, actually pwede naman kayong mag-start sa Venus flytrap kasi naman talaga yung gusto ng karamihan na mag-start sa Venus flytrap kasi unique. Pag pinost mo sa online, talagang ano yan, ang daming attention. Tapos ang ano lang talaga kasi sa VFT, iilan yung niyan, iilan yung mouth niyan. Tapos ang hilig pa nating pakainin, galaw-galawin. Kaya ayun, madaling mamatay kapag masyadong pinakikialaman. Tingnan nyo, speaking of pinakikialaman, ito hindi ko pinakialaman. Pinag-flower ko ngayon may pulse BD pa rin. Pero pansinin nyo yung mother plant. Mahina daw ang brigidad. Tingnan nyo itong mahina. From one plant, nag-flower ngayon. 1, 2, 3 at may papalabas pang maliliit sa ilalim. Nag-flower yan ha. It's like undergoing dormancy sa flowering. Pwede pa rin. Ngayon ko lang rin natutunan to. Pero better not to cut the flower. Ba't kaya sinasabi nila sa iba, cut the flower kasi para to preserve yung energy. Bakit dito sa Pilipinas? Hindi ka naman kinat yung flower. Pero mas maganda pa yung naging epekto sa mother plant. Merong flower stalk pa rin yan. Meron pa siyang sinusupply na baby plant sa taas. Diba? Parang mamamatay na pero hindi natin pinakailaman. Ano na nangyari? Sa init ng panahon ngayon, nang lumalampas sa 40 degrees yung init dito. Bakit ito? Diba? Kanina tinignan natin. Naglabas na ng mga plantlets rin niya. So, hindi lahat pag sinabi sa international community na ganito ganyan, susundin na natin. Remember, hindi naman tayo taga ganung lugar na nag-winter, no? So pero dito sa Pilipinas, meron tayong magandang sinag ng araw, magandang humidity. At higit sa lahat, may mga Pilipino na mga mas sa totoo lang, sa tingin ko mas magagaling mag-alaga ng carnivorous plant. Hindi ko binabash yung sa international community, maraming magagaling rin dyan. At marami rin na na kumbaga mahilig mag-experiment, na mas may kumbaga may mas passion. Hindi kasi sa sa nationality no? Kumbaga sa sa tao, kung meron talaga siyang passion doon sa pag-aalaga, kaya talaga ma-achieve niya yung gusto niyang ma-achieve, no? So ayun, ayun lang. At sana in this note na tayo ay mga pare-parehas na hobbies, ay pag nagtanong, kung di nyo masagot, gamitan nyo ng ChatGPT or Google
So, yan lang, i-refer nyo sa akin, no? Sasagutin natin pagka may time tayo. No, minsan lang talaga kapag inaatake ko ng kabisihan or high blood. Kasi hindi ko masagot o kaya yung sagot ko yung pang the end agad. No, kumbaga tinatapos ko agad yung mga ano. So pero ano, may mga time kasi na kailangan natin magtulungan dito sa community na ano. Kasi iilan lang rin naman tayo na marurunong mag-alaga nito. Napakaliit ng community ng carnivores plant. Ngayon lang ito lumalaki ulit after magkaroon ng downtrend sa ano sa kumbaga sa pag alaga ng carnivores plant. No, parang nagkaroon ng downtrend kasi kumbaga nagkaroon ng toxic na community dati. Ngayon medyo okay. At huwag na natin dagdagan pa yung toxicity ng community na to. Let's just enjoy, no, kung ano yung creation ni God, kung ano yung binibigay sa atin ng nature, ng mga ganito, no? So yun lang, sana nasa maayos kayong kalagayan. Yung maliit yung halaman, lalaki rin yan, tulad na itong Venus flytrap na B52, no? Ayan. From weak plants, sabi nila, ayan, to stronger plants. So yun lang, God bless, bye bye.